Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan. Libra, this reading is for you, June 28 to July 4, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga, gusto mo makuha natin, pakicheck na lang. Lalagay ko dyan sa video o sa screen. No, paki-check maigi para hindi rin kayo ma-scam kasi may nanggagaya sa akin ha. Vice versa, energy reading, palaging dating gawi, dating gawi eh. Energy reading, siguro alam niyo na may energy reading, babae ka man o lalaki o ano man ang gender mo, okay? Energy reading, hindi personal reading. Kunin mo lang talaga yun sa'yo ha, vice versa. 9, 10, 14, 23, 16, Sagittarius, Virgo, Cancer, Aries, and Leo. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Yan. Okay. Sa iba sa inyo is may mga bagay ka na iniisip na maaring ikinasisiya mo o gusto mong gawin or gusto mong aksyonan o gusto mong panindigan. Pero may blockage doon. Or kinakailangan mo talaga iproseso yon, or pwedeng gusto mo siya ipurso pero na-stress ka, or nagkakaroon ng delay sa sitwasyon na yon, ha? Kuhanin mo lang isa doon. Sabihin niyo, hindi na naman maintindihan. Either hindi mo siya mapurso, o kaya gusto mo siya ipurso pero may blockage, medyo na-stress ka doon, o kaya naman nagpapaliban ka doon, o kaya naman basta yun na yun. No? Kumaga walang pagpupush na sinasabi dito is kailangan mo iproseso or you need to take it action, panindigan or i-progress. Okay? Sa iba naman sa inyo is may marireceive ka raw na gift or ikaw ang magbibigay nito. Gift, love, or tulong. Vice versa. Sa iba, may mga marireceive kayo na either receiving ito or pwedeng sa'yo or maganap sa'yo or sa part mo ha, pwedeng nato sa point na yun, mga taong nakakonect sa'yo or makaka-receive ka lang, teka lang may pupo. May mga biglang magaganap o mangyayari sa iba sa inyo. Warning lang naman ito is there's an accident or may mga hospital, check-up, maintenance, doctor, or mga surgery situation. Pwedeng nandun sa panay. O pwede yung taong kukonek sa'yo, di ba? May ganong sitwasyon. May mga konting stress or may ikaka-stress sa iba sa inyo. Ano din yung point na may mga kaba, nervyos, o depletion sa iba. Sa iba ano to sana wag naman, di ba? Maraming ibig kasi sabihin ng losing something valuable, mga ganon. O kaya is may pagnanakaw sa iba. Someone's wearing a mask. Ibig sabihin, may tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan, kaya wag kayong kwento na kwento. Tahimik naman din kayo Siguro, medyo pigil-pigil lang din, ano. Yan, baka mamaya, hindi mo alam yung kausap mo, matalim ang dila rin. Yan, may mga matatalim din kasi ang dila, ano. May pagka mapanglinglang talaga, yan, di ba? May mga panglilinglang, nanglilinglang o lilinglangin ka. Meron ako nakitang ganon. Or, pwedeng kasamahan mo sa trabaho, karelasyon mo, yung mga nakakausap mo yan, syempre. And then also is, may taong makasarili. May tao na nagmamatsyag o mararamdaman mo naman yun medyo kasuspe-suspecha naman talaga siya. Mararamdaman mo yun. Mag-ingat ka na lang din when it comes sa mga decision, pananalita, action, movement mo. No, mag-ingat ka na lang. Kasi pwedeng may mga hindi magandang outcome o may mga kamalian na pwedeng maganap o mangyari. And then also is mag-ingat kayo sa matatalim o matutulis na bagay na pwedeng basta may dugo, pwede kayong maduguan. Okay, may nakita akong ganon. Mag-ingat talaga kayo. May kapintasan, either may tao kang pipintasan o makikisawsaw ka doon or may taong pipintasan ka. Siyempre, sa iba naman is may papuri. Ay, oo, papuri nga. Papuri.
Nagkamali pa, eh, parang baliktad yung baliktad nun, ganyan. Either pupurihin ka niya, ay parang puri or bola, parang gano'n, pambobola or pagpupuri o pasasalamat, may mga gano'n kasi ako nakita. Yun ang nakikita ko dito, ha. Alam mo ba dito may tao dito na parang gusto niya ng forgiveness pagdating sa'yo, na may problema siya or may pinagdadaanan siya problema or may lungkot na siyang pinagdadaanan. May tao na maaaring humingi ng tulong pagdating sa'yo or ikaw ang hihingi nito sa kanya, vice versa, ha. And then, something need to progress. Ako nakikita sa iba sa inyo. Sa iba naman is kailangan mo daw manindigan or mag-aksyon sa iyong mga dinidesire sa buhay. Kasi makakamit mo daw yun. But still, you need to try to make it balance any situation into your life. Yun ang sinasabi naman dito. Yun. Ingat kayo sa kasi may sakit or disease, there's a disease situation. Ingat din kayo sa mga daga, aso. Yan, ingat kayo. Saka masasakit magsalitang tao. Ingat. May mga plastic orokan. Alam mo, minsan, di ba, minsan tayo, kailangan natin maging plastic or orokan para, hindi dahil sa para iwas lang sa gulo. May mga ganun, di ba? Baka kayo din yun. Energy ni Libra. Well, malakas naman pakiramdam mo eh. Okay, when it comes sa iyong energy. Okay, pagdating sa iyong energy, Libra, is nagkakaroon, may sakit ka? Siguro sa iba sa inyo may sakit kayo. Ano ba masakit sa inyo? Sakit ba bulsa mo? Sabi ko. O may taong may sakit ba? May tao ba na may cancer, kidney, bladder, kung ano man, dugo, ano ba, may mga sakit ba kayo? Ingat na lang kayo, no, kapag may mga kasakit, ikaw or someone who's connected sa'yo. Sa energy mo is, pwede kasi sa iba sa inyo is, halimbawa, gusto niyo nang lumipat ng trabaho, o kaya naghahanap kayo ng trabaho, you want to travel, yan, may mga hinihintay yung iba, ganyan, nagkakaroon ng paghihintay, o may mga gusto kang gawin, aksyonan, desisyonan, sabihin, i-movement, i-push forward, pwedeng nahadon ka sa point na yun, pero maaring iba sa inyo, hindi nyo pa nagagawa yun, o hindi nyo magawa-gawa pa sa ngayon, pwedeng nahadon sa point na yun. Pwede rin may mga pag-uusapan related to travel, o kaya may mga travel thinking ka, di ba? Mga planong ka na gusto mo aksyonan, malayo o malapit yan, pwedeng nahadon sa point na yun. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Yung iba sa inyo medyo may pagka hindi stable. Ako nakita, ingat na lang din baka dumating talaga yung point na medyo hindi maganda yung stability ng pagdating sa trabaho or kaperahan nyo. Pero titingnan pa rin natin mamaya. O kaya yung mga condition, ng iba sa inyo. Ingatan nyo na lang yung sarili nyo. Yung energy ng iba sa inyo kasi may mga siguro may mga konting lungkot o masakit ba yung ulo mo, masakit ba yung paa mo, may mga pain, sa iba. Pwedeng baka pagod ka lang din, diba? Baka iba dito, busy talaga, o nabibisi-busy kayo, mga ganyan. Tingnan natin ang parating kay Libra. Ay, ganun. Ba yan? Ano ba yun? Parating. Struggle ka. Sandali, samahin ko May parating sa yung struggle. As in. Okay. Parating sa iyo kasi basahin ko card may mga bagay ka na iniisip. May mga bagay ka na gusto mo i-try.
May mga bagay ka na gusto mong ma-achieve. Maaaring nagkakaroon ng pag-o-offer o may mga bagay ka na iniisip talaga. Pinipilit mo ang sitwasyon na itama or aksyonan or desisyonan or pwedeng iba sa inyo is naghahanap kayo ng clarity dito. May mga pagpaplano. Pero yung mga plano na iyon, maaring hindi pa nagkakaroon ng pag-pursue or nagkakaroon ka ng mga choices sa buhay mo o nalilito ka. May mga bagay na you want na gusto mong gawin to make it reality. No, nado sa point na yun. Pero it's more on sadness, it's more nagsastruggle ka. Andun naman yung determination mo, pero may mga challenge na dumarating o kakaharapin mo bago mo magawa yung sitwasyon. Yun ang sabi dito. O nandito yung iba sa inyo is kailangan mo siguro mag-focus o kailangan mo talaga na um, magkaroon ng lakas ng loob para magawa ito, no, sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, may mga bagay do kayo na kailangan nyo isaayos or may mga bagay kayo na ayusin na parating. Sa iba, this is sa papers and documents. Or may marireceive ka or may kailangan ayusin, asikasuhin, isulat, ipasa, or kung ano man yung papers and documents na yan, ano, sa iba sa inyo. May mga feeling emotion, may mga sitwasyon na pwedeng nadi-disappoint ka or magkakaroon ka ng disappointment o nandun yung point na may mga unexpected flow of emotions happen into your life. Pero pipilitin mong maging okay, maging malakas, o mag-focus, pwedeng nandun sa point na yon. May taong matigas ng ulo, no? And then also is may pag-aaway ako na nakikita sa'yo or pwede rin kasi may mga taong inggit, galit, o pwede kasi mga alam mo yung maraming insecure, ganyan. Yun ang nakikita ko. Bakit ang lungkot naman ng barahan na to? Ba't ganun? Alam mo, iba dito, there's an offer pero nalilito ka eh. Sa iba dito, separation. Maraming ibig sabihin ng separation. Also, there's a loss situation. Maraming ibig din sabihin ng loss. Loss of trust, loss of hope, loss of valuable things, loss of someone, loss of pet, kung anumang loss yan. Maraming ibig sabihin ng loss, no? Also, ang parating sa iyo is, meron ako nakikitang dalawang lalaki eh. Hindi ko alam sino yung dalawang lalaki. Hindi. Tatlong lalaki. Oh my God. Mga jowa mo ba to? Kapatid mo ba to? Sino ba sila? Yun. Basta may gano'n. May tatlong lalaki. Kasi iba dito is, maybe there's an offering. Ako nakikita. Hindi ko alam kung apology yon, offering of text message, communication, o may ibibigay sa iyo yung tao na ito, or ikaw sa kanya. Sa iba sa inyo, meron daw kayong malaki at importanteng sitwasyon na magkakaroon ka ng decision making to make. Meron. Sa iba sa inyo is, ay anak, ano, kita mo yung anak ko, parang nagmamadali siya. Kasi kumuha ko ng tissue, kala niya bibit-bitin ko siya. Tapos, yung iba naman sa inyo is, ay, nag-isa ka rin? Nagpupo ka rin, anak? At talagang, yung isa na, yung, kasi tatlo yung, actually, apat to yun. 2 to 3, yung lalaki na nakikita ko. Dito. May bata pa nga eh. Ay, iba sa inyo, ano kayo? Ang tagal niyo naman magdesisyon sa buhay. Bakit parang may binabalik-balikan kayo o babalik ka sa nakaraan or may tao na makikipag-communicate sa'yo, kilala mo na to. Parang merong sitwasyon pwedeng ginawa mo na noon, tapos gagawin mo siya muli ngayon, o kaya is meron kang babalikan sa nakaraan o may babalik sa nakaraan. May ganun. Pwedeng iba dito ginawa niyo na yun eh, tapos gagawin niyo ulit. Parang nandun sa point na yun. May frustration ka ha, malabo ba yung mata niyo? Alam mo, yung mga plano ka na hindi na pursue. Yun ang nakikita ko dito. Lungkot, sadness, trauma, loneliness, depression, pagkalito, ang nakikita ko. Yeah, may mga intense situation, emotional pain. Sana walang nagpapadoktor, no? Sana walang mangyaring ganon sa nakita ko dito. But still, kahit ganon naman nangyari man yun, may recovery pa rin naman ako nakikita sa part mo, ha?
Yun ang nakikita ko dito. Uy, anak. Sana walang makulong, ano? Or may kulong akong nakikita. Tingnan natin. Dapat iwasan ni Libra. Pwede rin yung kulong kasi mga pag-uusapan, mga ganyan. O may taong kukonek sa'yo, na ganun yung sitwasyon niya. Mga ganyan. Or pwedeng ikaw. Huwag naman. O pwede rin kasi may mga decision making ka na hindi mo talaga. Mga plano na hindi ka makapagplano. Pwede nga doon sa point na yun. Dapat iwasan. Okay, iwasan mo is... Siyempre, iwasan mo yung sitwasyon na pwedeng magkaroon ka ng chaos. Iwasan mo yung mga taong matataas ang ego or being mataas ang ego. Mga conflict, mapanghinaan ng loob, makipagsalungatan o makipagkompetensya, ma-misalignment, yung mga disagreement, iwas ka na lang doon, di ba? Magkabati-bati lang, ganyan. And then also is, iwasan mo syempre yung thinking of negativity, yung hindi ka mag-action talaga, maging unproductive ka, ganyan, yung matakot ka sa mga magaganap na sitwasyon. Halimbawa, ay gusto ko tong gawin, pero what if, di ba? Yung mga ganong sitwasyon. But still, you need to think very carefully. Iwasan mo rin, syempre, is not to use your head when making a decision making. Unahin ang utak, ang intellect, before, pangalawa na lang yung puso, no? Kung may mga bagay ka na kailangan mong alisin, i-let go, i-cut, gawin. No? And then also, iwasan mo rin yung mas ma-over ka sa paggastos dahil sa pag-iipon, no? Ingatan mo na lang din. Kumbaga mas madami ang lumabas kaysa sa pumasok na pera. Nasa sa'yo naman yan, it's your decision. Ingat ka rin sa mga salita mo, decision mo, o sa mga movement mo sa sitwasyon. Umiwas ka sa mga pwedeng magkaroon ng mga struggle situation, di ba? Iwas ka na lang hanggat maaari. Tingnan natin, love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. May nag-aaway ba sa territorial? Pamilya. May conflict talaga. Ano nakikita sa iyo? Sa love, kung single ka, yes, there's an offering situation, maaaring nagkakaroon o magkakaroon ka ng choices, di ba? Pagdating sa love, ako nakikita sa iyo. But still, you need to focus lang. Patient and focus. Be responsible kung papasok ka sa sitwasyon. Siyempre, alam niyo naman, kasi may mga pinagdaanan na din naman kayo in the past, di ba? Pag-isipan mo daw maigi at magtrust ka sa intuition mo. Okay, alam ko na isa dito or sana isa lang, ano, wag naman both na interesado ka sa kanila. Diba? Okay, kung nagkahiwalay man kayo, sa mga nagkahiwalay yan, yes, nagkaroon na ng paghihiwalay, pero iba dito, kasi gusto niya kausapin or baka makareceive ka sa kanya ng communication or text message, no? Pero alam mo yun, nandun sa point na, ay, gusto ko siyang kausapin si Libra, kaso, alam mo yung feeling niya na na baka ma-reject mo siya, nando sa point na yun, still spying pa naman ito, medyo may frustration siya na pinagdadaan at may burden or may problem tong tao na to, no? Naku naman, kung hihingi ka lang ng tulong kay Libra, never mind, di ba? Or kung ano man siya, or pwedeng hindi man yung paghingi ng tulong, or pwedeng may pinagdadaanan siya na binalikan siya ng karma, di ba? Kung ginawan kanya ng masama, di ba? Nandun sa point na yon. And then, palagi kanya nasa utak. Pwedeng napapanaginipan mo siya o napapanaginipan kanya. Pumapasok ka sa panaginip. Kung kayo naman is in a third-party relationship, or ikaw yung gumagawa ng third-party relationship, it's your choice. Choice mo naman to eh.
Kasi iba dito may kinakausap eh. Yun ang nakikita ko ito. May kinakausap na or sa iba baka both of you, pero iba dito may nakita akong pag-uusap sa iba. Tandaan mo palaging nasa sa'yo yung desisyon na 'to ha, it's your choices. Kung manglalaki ka o mamababae ka, 'no, nasa sa'yo 'yun. Basta palagi mo lang iisipin, tama ba, mali ba, makakarma ba ako o hindi, okey? 'Yun lang naman. Pero sa may mga third party 'yun, it's a burden talaga. Sa nakita ko nandun talaga yung frustration, siguro nanghihinayang na lang din kayo, 'di ba? Siguro gano'n. Pero choice mo pa rin 'yan. Kung wala naman kayong third party relationship, kung wala kayong third party relationship, nandun naman yung suporta ng isa sa inyo or both of you. No, yun nga lang siguro nagiging minsan okay, minsan hindi, minsan okay, minsan hindi. May anak ba kayo? Maaaring iba sa inyo may mga anak ano, isa or dalawa or more than pa, no? Ako nakikita, hanggang din naman na very responsible naman yung isa, patient yung isa. Pero may mga pagdadaanan daw kayo ng frustration eh. Ay, may 3 palang anak ako nakikita sa iba. Siguro sa iba 3 or 4 maybe, ganyan. 1, 2, 3 to 4 ganyan siguro sa iba. May mga pagdadaanan daw kayo. Yun ang nakikita ko dito. May mga dissatisfaction. Puwedeng magkakaroon ng isa medyo tahimik lang siya 'no, tahimik pero kahit anong mangyari sa inyo 'no, yung isa kasi hindi ka niya bibitiwan eh. He's still holding yung isa sa inyo. Yun ang nakikita ko ha, sa mga walang third party yun. Pero kung may mga mangyari man sa inyo na hindi pagkakaunawan sometimes, magiging okay naman siya, kahit papaano. Very responsible and patient naman yung isa sa inyo eh. Anak gumen eh. Dati nag-aano si mami oh. Anak ko, gumen na. Tingnan natin yung money ang trabaho mo. Ito pa isa. Ito pa isa. Ito pa talaga isa, anak. Ito na, abanay. Anak, gumen na. Okay, pagdating sa iyong trabaho, sa trabaho mo is, maaaring may mga, sa trabaho or sa pera, yan na connected. Maaaring may mga opportunity na darating sa'yo. Yan. Marami oportunidad na darating sa'yo sa nakikita ko sa'yo dito ha. Kaya magkakaroon ka daw ng pagpipili. Ganyan. O pwede rin kasi ito is this is your idea. Pwedeng nandun sa point na yon. Or sa iba naman sa inyo, you have a choices in life na kung gusto mo talaga na magkaroon ng pagbabago when it comes sa trabaho man yan o sa kaperahan mo, you need to choose. Kumbaga, may mga bagay na kailangan mo talagang i-let go, kailangan mo abandonahan, o kailangan mong aksyonan if you want to stable into your life, di ba? Nasa sa'yo yun kung paano mo siya gagawin. Sa iba naman sa inyo is may mga ikakagulat, ikakasyak o ikabibigla ka na sitwasyon pagdating sa pera man yan or sa trabaho. Yun ang sabi dito. Kaya ingatan nyo yung meron kayo sa ngayon. Trabaho man yan o ano yung pera nyo man yan, kung may ipon kayo, pangalagaan nyo yon. Kung wala kayong ipon, mag-ipon kayo. Kasi may mga sitwasyon na darating sa buhay mo na mangangailangan ka talaga ng pera. Natural naman yun sa buhay natin, di ba? Kailangan natin ng emergency money na nakakip sa atin. No? Yun ang nakita ko. Alam ko na marami kang gustong gawin sa buhay mo. Gusto mo mag-abroad, gusto mo bumili ng bahay, bumili ng sasakyan, bumili ng ito, ganyan, gano'n, ng business. Kung may mga business kayo, ingat na lang din kayo, no? Malaki man o maliit yan. Ingat na lang kayo kasi medyo hindi siya magiging stable for a while sa nakikita ko sa'yo dito. But still, gawin mo yung lahat para maayos itong sitwasyon na to sa nakikita ko dito. Yun. Ingat ka lang din sa pera mo. Baka iba sa inyo kasi may mga past na utang pa o kaya may mga nangutang sa inyo na hindi talaga nabayaran o hindi pa nga nagbabayad kaya medyo nahahata kayo ng sitwasyon, mga ganon. May mga bagay pa kayo na naiisip from the past situation, mga ganon. Ngayon, matuto na kayo, di ba?
Yun lang ang nakita ko sa inyo. Kasi medyo crisis ito, no? Medyo iba dito is talagang problem yung sitwasyon. Medyo magulo kasi yung sitwasyon. Hindi ko alam kung bakit. Basta pag-ingatan niyo yung pera niyo o yung trabaho niyo. But this is not a stable. Hindi pa siya stable. Pwedeng delay or hindi talaga pa siya not stable. But still, you need to wait or may mga bagay ka na need to change, no? Na doon sa point na yun. Arigato namaste, God bless.